Ang bilis. Good afternoon, guys. Pasensya na pala kanina, mayroong parang Anyway guys, at least nabigyan ko na kayo ng idea, pero alam ko, kulang pa yung information na yan. You needed more information pa. Okay, before pupunta po tayo kay President Sara Duterte and more information pa sa kanya, pumunta muna tayo mismo dito. Okay? Alam ko guys, kulang pang information. You want more and I will give you more information pa guys. Okay? Wait lang po. Okay, ito po guys, okay? Ito naman po is tungkol naman ito kay Marcoleta na kino-comment po niya ito sa mga sensitibo na mga bagay na information pa. Okay, let's play. The Commission Dahil sa ginawa ninyo, tiyak, makakasuhan kayo. Okay. Mukhang Serna, yes? Ano pala yung comment po mismo sa sinabi po mismo ni hindi ko na mention kung sino pero alam niyo na kung sino yan, okay? Na yung mga provide po niya na mga bank account is questionable, hindi dumaan po mismo sa mga tamang proseso. Anong say mo sa ganyan, Fiel Del Serna? Yes, kasi kuan yun bro eh. Parang lumalabas na gawa-gawa lang ni Tililing, no? Kasi kung talagang gusto niyang ipakita yan, dapat ihingi siya ngayon sa mga bank sa mga bank manager. Hingi siya doon ng information, yung mga kailangan natin. Kaya nga sinasabi niya nung nakaraan na kailangan mag-file na perma ng waiver. Kasi yung waiver na yun yung magsasabi na pwede buksan yung account ni Tatay Digong. Ang problema ito, kuan yun, joint account. So, halimbawa, kunwari na ipipirma si Tatay Digong sa waiver, kailangan din pumirma to si account niya. Vice President Sara Duterte kasi siya yung joint account yun eh. Kaya lumalabas talaga na paninira lang ginagawa niya. Kaya nga hindi nag-push through yan sa ombudsman eh. Dahil pinipilit nila lagi na pumirma kayo. Pero sabi nga ni Attorney Sat Panelo na actually may pirma na talaga. Pinipahirapan lang talaga ni Attorney Panelo si Trillanes. Sabi niya, puntahan mo dun sa bangko. Sabi ng bangko, hindi pwede sir kasi meron tayong Privacy Act. Tapos pinuntahan niya ulit si Attorney Panelo. Kwento to ni sa Attorney Panelo guys ha. Tapos pinuntahan daw ulit niya si Attorney Panelo. Sabi niya, nandun daw yung mga records sa ewan ko kung anong station, media yun. Tapos hindi pa rin. So, sunod na sinabi niya, hindi niya talaga ma-open yun dahil joint account yun. Yun ang hindi niya inaintindihan ni Trillanes. Yes. Ang Kaya tanong, paninira lang talaga bro. Simula pa lang 2016 yan, sa paninira lang talaga ginagawa niya. I have to agree talaga. Miss Chai, ano naman masasay po ninyo ngayon sa report po rito? Na yung kay, alam niyo na, kay number 3 na lang. Parang hindi ako respected. Pass mo na ako sa opinion bro kasi masyado wala pa ako na anuhan eh. Hindi masyado complete detail sa akin. Yes. Pass mo na ako sa opinion. Kung makikinig mo na. Okay. Guys, thank you bro, thank you. No problem. Guys, alam ko na andrito kayo because you are hungry sa information. We will provide
po guys, huwag kayong mag-alala. Una po guys, ito, i-open up ko ito ng mismong topic. Ito yung na sensitibong impormasyon ng OVP. Marcoleta ho, nag-react at the same time. Ano ngayon ang nangyayari ngayon dyan sa Quadcom? After that, we will go po mismo kay President Sara Duterte. Sino po ang police o yung or men in uniform, okay, na kumakaso po ngayon kay President Sara Duterte? At the same time, ano ngayon ang nangyayari? Update sa mga nangyayari guys, okay? We will fill your hunger po sa information guys, okay? Let's play po muna to and after that we will make some reaction po guys, okay? Let's go. Begin. Mukhang katapusan ng araw ng Commission on Audit matapos isiwalat ng Sagip Party List Representative na si Rodante Morcaleta sa isa sa mga lawyer ng COA na si Attorney Gloria Camora na hindi na tama ang kanilang ginawa na pati ba naman ang mga sensitibong impormasyon ay isinumite nila sa Quad Committee o ang komite ng House of Representatives na dumidinig ng mga aligasyon ng confidential fund ng OVP at DepEd. Mukhang hindi na nga raw makakalusot pa ang mga nasa COA dahil ilan sa mga sensitibong impormasyon ay naging lantaran na sa publiko na ay mismo sa Sagip Party List Representative ay mariing ipinagbabawal ng batas. Saan ka naman daw ba nakakita ng independent body na tila natakot sa mga kongresista at kahit mga sensitibong impormasyon, inilabas nila sa madla? Pati ang ilang mga interpersonal information o ang mga taong nabibigyan ng reward para panatiliing payapa ang mga bata at mga komunidad sa iba't ibang bansa. Bumalik tuloy sa taong bayan ang naging revelation ni Vice President Sara Duterte na mayroon siyang video evidence na pati ang chairman ng Commission on Audit na si Gamaliel Cordoba ay tila sinisiraan siya sa pamamagitan ng pagsasabing mali ang kanyang ginawa kahit hindi pa raw natatapos ang audit ng ahensya. Hindi nagpigil noon si Vice President Sara Duterte at sinabi nito, mukhang walang aasahan ang taong bayan sa Commission on Audit, lalo't ang nasabing chairman nito na si Gamaliel Cordoba ay isang appointee ni President Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi ito pinalagpas ng Sagip Party List Representative na si Rodante Morcaleta kung saan sinabi kay Attorney Gloria Camora na pati ang kanilang chairman na si Gamaliel Cordoba at iba pang commissioner na masasambahan ng patong-patong na kaso katulad ng betrayal of public trust at maaari pang ma-impeach sa kanyang posisyon bilang chairman ng Commission on Audit. Panoorin kung paano ginisa ng Sagip Party List Representative si Rodante Morcaleta ang abogado. Hello po, Tanggol di Magiba. Welcome po sa live po. Pwede po kayo pumasok po. Ng Commission on Audit na si Attorney Gloria Camora kung saan hindi nakasagot matapos mapisto na pati ang sensitibong impormasyon ng Office of the Vice President inilantad na nila sa publiko. At nang dahil dito, posibleng maharap silang lahat sa patong-patong na kaso. Panoorin ang full video. Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released to the public. Hindi mo alam ang nature ng pagdinig dito sa House of Representatives. This is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Magandang tanghali. Opinion mo, you are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even inform the commission proper that there is a subpoena sent by the House. Dapat sana gano'n eh. Sir. Host, Sa akin pong palagay,
ay na-compromise po ninyo yung integrity, yung independence na ano ba sa Tagalog, yung repose, yung ipinagkatiwala sa inyo na saligang batas. Maring hindi po nyo alam, maring hindi conscious kayo, pero part of that authority na ibigay po ninyo. Sa Makapid, meron pong na-compromise ngayon. Sa aking palagay po, kung talagang susuriin ito, kung makakapagseryoso po tayo, baka po maring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case on the ground of ano bang grounds natin? Betrayal of public trust. Alam po ninyo, mataas na uring pagpapahalaga yun eh. Kayo na rin po ang umamin at alam kong tama naman ang sinabi niyo. There is no other agency of government. Ang saligang batas po, mahigpit ang tagubilin. Siloso po yung saligang batas. Ayaw niya na meron po kayong ipagbibigyan pa. It was delegated Kumusta? exclusively to you. You cannot delegate that, even part of that particular authority and function. Mr. Chair, salamat po sa inyong panahon. Thank you, Congressman Marcoleta. The chair would like I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Hindi pa kayo nakakita. Nagyat palaban si Sarah. Kalaban, katulad ko. Ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo nagsirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meeting. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even inform the commission proper that there is a subpoena sent by the House. Dapat sana ganun. Mr. Chair, yung ICFAO po kasi directly reports to the chairperson. So, the go signal was from the chairperson. And so, You are saying that the commission proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? Sabing the head of the ICFAO po. Siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito. Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka? Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila. Yes, Mr. Chair. Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama. After po ng video na to guys, okay, I'll give the floor po mismo kay opinion po ni Ma'am Annie Tomandes, kay Fiel Del Serna at kay Miss Chai, okay? After that, we proceed rin po sa next na video which is kay off the field naman on the field naman, kay
President Sara Duterte, sino yung police na nag-try po mismo na pigilan si President Sara Duterte at ano po ang kaso ho? Kasi kinasuhan po si President Duterte. Ngayon, si President Sara Duterte naman, ikakasuhan po niya yung police. Ano-ano po yan? Bubusugin namin kayo ng information. Pasensya na guys kung sabihin ko President Sara Duterte because pasensya na guys, deep in my heart, President Sara Duterte is my president. Okay? Pasensya na guys, okay? Para makasunod po yung mga viewers po rito. Let's play po. Ako kanina, most of it siguro meron po kayong natatandaan. Most particularly the interpellation of Congresswoman Luistro. Noon po, tinatanong niya yung certain La Chica. The floor po sa inyo po, ma'am. Patapusin muna to. I need yung opinion po ninyo at opinion ng lahat ng tao po. Okay? Sige po. Let's play. Was guilty of usurpation of authority. La Chica po yun. Ako po. Nakamute po, ma'am, kayo. Nakamute po, ma'am, kayo. Wala pong... Ma'am? Ito na po, hindi ako nakamute. Okay po, ma'am. Sige po. Magandang hapon po. Sana, yun lang masabi ko din dahil malaking utang na loob talaga ng mga Marcos dapat. At saka yung nasa lahat ng mga tuta sa palibot sa Malacanang, dapat mag-isip naman sila dahil hindi lang po silang nahihirapan. Yung lalo na kami mga estudyante, kawawa naman po ang mga na pinahirapan niya. Bakit yung pera ng taong bayan pinaghirapan din naman namin lahat yan eh. Hindi yung, sana isipin nila yung kapakanan ng mga Pilipinong naghihirap, hindi yung para sa pangsariling interes lang nila. Di ba po? Yes Kasi po, ma'am. kawawa naman Yes po po, ma'am. yung ang mga anak namin nag-aaral, hindi pa nga yung iba pinanganak, baon na sa utang, pero sila nagpapasarap. Di ba nila iniisip yon na marami silang Pilipinong Yes po, na hindi ma'am. na kumakain? Inapak-apakan nila ang mga Yes po. ang pagkatao ng katulad namin na mga PWD, mahirap sa mundo. Sana inisip nimo, President Marcos, kung ako sa'yo, bumaba na po kayo. Kasi wag mo nang antayin na kumanat pa ang dugo sa buong mundo. Kasi mayaman na po kayo. Paano naman yung katulad namin na mahihirap? Yes po, ma'am. Sana po isipin mo Yes na po, ma'am. bumaba ka ng tama, na wala ng dugo na magdaloy pa. Kasi mga Muslim namin, mga kababayan, mga aming mga kadugo ay kumampi na po. Kasi tama lang naman kung anong tama. Doon tayo sa tama, wag sa maling proseso. Di ba po? Yes, Ako, ma'am. Yes, ma'am. ako nuret ako, pero nakita ko kung paano po yung kwalifikasyon ng ating buong mundo. Mahirap po na, mayayaman na po kayo, ano pa ba ang gusto nyo? Paano kami isang kahig, isang tuka na one day, one eat, walang makain? Maawa kayo sa buong sambayanan ng Pilipino. Wag nyo na po idamay yung mga public na teacher pag ano nyo. Ma'am, Marcos, maawa po kayo. Maisipin mo naman yung katulad namin. Naghirap na po din kami. Ha? Mabuti kayo, natutulog kayo sa mga masasarap na makakain kayo. Kami po, kung nakain namin kamuting kahoy. Ayan na lang pag-asa namin si Duterte at saka si Inday Sara. Siya totoo lang Yes po. po. Maraming salamat Yes po, po. sir, na pinasas mo po ako dito sa buong mundo. Sana bumaba na lang po siya ng maganda, hindi walang maduguan sa buong mundo. Kasi po, Agree po. ranas na po natin yung mga ma'am? Yes po? Yes po. Ma'am, pasensya na po, ma'am. Iko-continue ko po muna yan after that. After na video na to, I will give yung opinion nyo po mismo kay Marcoleta na binanatan po ang Quadcom na very questionable po bakit sila nag-release ng mga sensitibong informasyon against sa batas at constitution po nating lahat. Constitution nyo, constitution ko, constitution nila mga guests po natin. Okay, ma'am? Okay, i-play po muna natin ito, i-mute ko muna kayo. After that, I will give your opinion po, ma'am. Okay? At sa mga nagko-comment rito, we will listen sa opinion ninyo. Karapatan nilang Kasi mag-comment po at lahat ng karapatan din natin. Yes po. Yes po, ang taong bayan ang bida rito sa live ko, hindi ako, Yes. kayo ang bida. Kami po Okay, ang bida. wait lang po, Kami po ma'am. yung naghirap. Hindi po yung mayayaman ang naghihirap sa buong mundo. Kami po, lalo na kami. Yes po, ma'am. Isang kahit isang tuka at mga katulong kami ngayon na may mga anak kaming pinaaral. Nag-isip ba po kayo, President? Pwede ba Nag-isip po makasabat kayo? doon sa sinasabi ni nanay na doon sa naghihirap? Yes po. Hindi mo naman pwedeng isisi sa gobyerno yung sinasabi mong mahirap. Nasa tao 'yan. Hindi mo pwedeng sabihin Explain ka, sir. Bakit kami hindi Sorry po. naghirap?
Bakit Sorry kami po, sir troll po yun. So, tinanggal ko na po yung troll. Pasensya na Huwag po niyo lang guys ha, patulan. kasi medyo we don't... pasensya na po ma'am, okay? Hindi namin alam na troll po yun. Okay? O bayaran. Kung kakampi Okay, ka nila, i-play ko po kami muna. magagawa. Basta ako, kung anong matama, doon kami. Yun lang po masabi ko sa'yo. I-play ko na po to ma'am. Okay ho po sa inyo ma'am. After that, I will give you... sige po. Maraming salamat Okay? po sa pagpaakyat. Oh. Authority. Ka ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Na sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po niya yun? Kasi po, maaaring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat nasa kanya yun. Noon pong hindi nyo in-advisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers na sa saligang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. Tama po, Mr. Chair, pero it does not Hindi, mean tama po. Tama po, Pero, it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. palagay natin, paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? What happens? I think we will stand by yung audit po ng OWA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expert Kaya nga, on our you will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakalam ng comprehensive program and plan. Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert, sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang Kaya nga yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita namin inisa-isa at pinusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Do you believe that you have abdicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public? No, Mr. Chair. Why do you think that your answer is correct? How about if you are wrong? We are still the auditors. You are still the auditor. Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not say here I believe. is as We are after facts here. We are not after what you believe and we are not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina, sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies ang nakagagawa ng function is only exclusive to COA. the audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. Sir, lobat. Sige po. Okay. Tama po, sir.
Sasagutin ko yan mamaya. Thank you Yes, po. ma'am. Thank you kay Yes, ma'am. God. Yes, ma'am. Wait lang po, mama. Patapusin lang natin itong video nito para makaproceed. Hala, naglobat. Okay? Baba daw Good muna morning sabi po, niya, Ma'am bababa daw Norma. siya. Baka po. Good morning or good afternoon po, Ma'am Norma. Welcome po sa live ko po. Tapusin po muna natin itong video na to. After that, I'll give the floor po sa inyo. Okay? Opinion po ninyo. After that, we proceed rin naman po sa mga other informations, guys. Okay? Na hindi kino-cover up ng ating mainstream media. Okay? Bubusugin namin kayo ng lahat ng hunger po ninyo, guys, sa informations. Yung magkalala. Simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action? It is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Legislating. What? Legislating po. I believe we are all here because You've been sitting here for several hours. Did you know the kind of legislation that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa'yo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po, for example, yung saga as a budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang sinasabi ko kanina pa eh. That is why Kanina ko pa sinasabi, what you are saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to emphasize to you kung ano yung impact. That is nung why we pagkakabi- recognize po yung wisdom po ng Congress. Pwede bang patapusin mo ako kasi baka mapagalitan ka ng chair. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo. The mandate to audit, the mandate to examine, the authority belongs only to COA. While the terminology is different, pero the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa ninyo. Iwanan muna kita sandali kasi gusto ko mag-isip ka. Mr. Chair, may I direct my attention to the land bank people? Mas na po sa inyo, babalingan ko yung madam. Sa akin pong palagay, ay na-compromise po ninyo yung integrity, yung independence na ano ba sa Tagalog, yung repose, yung ipinagkatiwala sa inyo na saligang batas. Maring hindi po nyo alam, maring hindi conscious kayo, pero part of that authority na ibigay po ninyo. Sa mga PIN, meron pong na-compromise ngayon. Sa aking palagay po, kung talagang susuriin ito, kung makakapagseryoso po tayo, baka po maring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case on the ground of ano bang grounds natin? Betrayal of public trust. Alam po ninyo, mataas na uri pagpapahalaga yun. Kayo na rin po ang umamin at alam kung tama naman ang sinabi niyo. There is no other agency of government. Ang saligang batas po, mahigpit ang tagubilin. Siloso po yung saligang batas. Ayaw niya na meron po kayong ipagbibigyan pa. It was delegated exclusively to you. You cannot delegate that, even part of that particular authority and function. Mr. Chair, salamat po sa inyong panahon. Thank you, Congressman Marcoleta. The chair would like... Okay.
Before we proceed po mismo sa next video, guys, I need po muna yung opinion po mismo ninyo. Sir Fiel de la Serna. Okay, Yes, sir. sir. Thank you. Yes, first muna is kay Sir Fiel, okay? At after that, yung opinion naman dito na naman nagko-comment, okay? That's, sir, okay? Ano po, say po ninyo sa sinabi ni Congressman Mark Culeta tungkol sa ginagawa ngayon nito? Grabe no, yung sinabi ni Congressman Marcoleta, tama yun no, kasi parang nawalan ng integrity yung COA dahil yung hindi pa nga tapos yung investigation, meron na kaagad silang binigay na dokumento. 'Di ba? Napaka-unfair kasi parang lumalabas na hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. I mean, wala na silang integridad dahil dun sa nangyari sa COA. Kasi ang COA, ang kanilang mandate ay mag-audit at ang audit na yan na sa confidential ay hindi dapat ilalabas hanggat hindi pa natapos yung investigation nila sa disallowance. So, kaya sinasabi ni Attorney Marcoleta diyan na parang hindi na compromise, ibig sabihin nawalan ng dignidad dahil doon sa paglabas ng dokumento na yon. Kaya ang tingin ko dito yung ang COA ay dapat buwagin na ito. Pero bakit? Kasi hindi naman pala nila kayang panindigan ang kanilang mandate. Kita mo kaya sinabi ni Congressman Marcoleta na hindi na tawag doon yung repost ang sinasabi niya eh. Yes, sir. Yun nga, dapat na lang para sa akin, no, ibuwagin na lang yung Commission of Audit kasi pag sinabi pala ng Kongreso or sasabihin ng ibang institution, ilalabas na lang pala kagad dahil wala naman pala ni-request nila. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So, napaka-unfair na nito. Kaya pala nakita ko dun sa mga tanong-tanong nila ng COA tungkol dun kay Ma'am Acosta. Sabi ko, bakit nagkaroon sila ng mga figure na ganyan na million, magkano yung mga billion na yun. Yun pala yung ibig sabihin nun, na ilabas na pala nila. Kala ko parang kumukuha lang sila ng parang yung site nila, kinukuha lang nila sa parang yun nga badgering, yung gumagawa lang ng istorya, hypothetical, pero meron na pala silang kinuhang dokumento. Napaka-unfair. Dapat At para the same- sa akin, buwagin na lang yan. Thank you very much sa gift or sa heart. JK Velon, maraming salamat ho. Totoo yung sinasabi mo, Phil. Actually, questionable rin, Phil, kung sakaling reliable rin yung information, yung documents sa kinuha rin nila eh. Kasi ang alam mo, tama sinabi mo, ang COA lang mismo may power, ang authority. So, kung for example, hindi galing sa COA, saan nila kuha yan? Parang minagic lang nila ba? Anong say mo? Yes. Oo. Parang Pero ako- may lumalabas, may kapangyarihan ng itong congressman. Hindi Yes! gumagawa na nga sila na nga yung judiciary. Ngayon sila pa ngayon ng nag-audit. Oo. Kaya dapat buwagin na to. Kung ganun lang gagawin nila, dapat buwagin na yan. Kung hindi makulong yung commissioner na yan, hindi ma-impeach. Betrayal Yes, of public trust. Totoo yan kasi betrayal talaga yan. Kung ako ba naman meron akong business. Example na lang natin, meron akong business. Tapos kailangan i-audit. Ngayon itong kontra ko, hihingi siya ng mga audit ko sa mga pera tungkol sa pera ng aking negosyo. Tapos may kontra ako. Automatic ilalabas na lang nila yung mga audit ng ko,
kinita ko. Di ba nandun na yun eh. Mangyayari Yes, nito ang mangyayari niyan, magkakaroon ng walang tiwala. Mawawalan ng tiwala ang mga businessman sa Commission of Audit. Totoo yun. Yes, ma'am. Opo. Agree ako dyan. Next floor naman po, Phil, is si Ma'am Miss Chai. Miss Chai, Yes, ano ma'am. po, Miss Chai, ano po yung opinion po ninyo ito sa topic nito? At the same time, follow-up question, do you agree po sa sinasabi po ni Congressman Marcoleta na meron po i-impeach, okay, sa ginagawa po ngayon na nagre-release po sila ng mga sensitive information? Ano po sa inyo po, Ma'am Miss Chai? Ako opinion ko no. Opinion ko lang naman to no kasi may napanood kasi akong last kailan ba yun na hearing na isa ding staff ng kuwa. 'Di ba? May isang kuwa din na binanta din ang buhay niya. Yes, ma'am. Oh, so sa tingin ko lang no, for my opinion lang naman, sa tingin ko yung mga kuwa na yan, parang tinakot din yan, parang may banta din mga buhay ng mga yan. Kaya parang bumaliktad na sila ba? Parang magsisinungaling sila para masira si Vice President Sara. Yes, sir. Parang opinion ko lang naman kasi may napanood ako ng may isang kuwa na naghatid sa hearing na tinakot ang buhay niya. So parang hindi niya kaaya-aya na gawin yung utos sa kanya na magsinungaling ba. So hindi niya kayang gawin yun. So mas gustuin pa daw niya na kasuhan na lang daw siya kasi magsinungaling siya. Pero isa din yung staff ng kuwa. Yes po, ma'am. So yung ginawa ni Marcolita ngayon dyan sa na yan, parang ginisa din siya kasi nga bumaliktad nga siya. Siguro isa din na bayaran din. Yes po, Yun lang, ma'am. opinion ko lang. Actually, thank you very much sa information niyo po, ma'am, kasi hindi ko po alam na may palang tinakot pala dyan sa Yes, COA. meron. Yes, Na isang ma'am. staff ng kuwa, tinakot din ang buhay niya. Yes, ma'am. Ito gusto ko sa live na to eh. Parang we share more knowledge and more information ba? Grabe, no? Anyway, Sir JK Villono 05, ano po yung masasay po ninyo sa topic na to? Yung kay Congressman Marcoleta, nagsasabi po mismo siya tungkol sa sensitibo po kasi nire-release po ngayon ng Quadcom. Do you agree po kay Congressman Marcoleta? At follow-up question, iboboto nyo po ba siya sa darating na eleksyon? Yun. Sige. Before ako sasagot sa dalawang Yes, una sir, po. kasi sinabi ni Congressman Marcoleta, ang tradisyon ng House of Representatives, hindi nila pwede imbestigahan ang mga confidential funds kasi confidential funds yan eh. Yes, po. Ako sir, mga ka-DDS, dating ako, CIS Intelligence. Yung confidential funds, sa panahon ni Digong, yung confidential funds na yan, para yung intelligence funds. So kung ibubulgar natin yan, paano magiging alpha or agent yung isang tao kung ilalagay sa resibo? Pangalan. So yon ang ibig kong sabihin na ang tradisyon ng House of Representatives, kaya nga ayaw nilang gagalawin yung confidential funds kasi madadali yung mga secret agent o alpha pa yan kasi may minumonitor mga yan eh. So para sa akin yung confidential funds ni Sara may ebidensya siya talaga. Tapos ginagalaw ginagalaw pa ng HOR, House of Representatives, ang COA. So bagong papers yan kasi ang tradisyon walang nagpapaimbestiga sa confidential funds dati, ngayon lang. So ang COA, nahirapan sila paano to gawin. Ang problema lang, ang pinaupo ng government natin, isa na yan, COA, isa na yan, House of Representatives, tuta nila eh. So sila lang ang nagka-unite na, o sige ha, Totoo yun, usapan sir. tayo. Ang problema, binigyan ng COA ang Office of the Vice President ng 6 months. 6 months i-audit ng COA. Kaya nga yun si Lopez nagsulat sa COA na wag niyo pong ibigay sa House of Representatives kasi hindi pa 6 months, hindi pa kayo tapos. Kung nagsabi ang COA, okay, HOR, House of Representatives, tapos na kami, sinabi ba nila? Hindi, wala. So hindi pa natapos yung audit nila sa within 6 months interval. Yan ang problema. Kaya si Marcoleta, nahanapan yan ng
butas, ang COA, ang HOR, Yes. pareho silang dalawa. Opo. Kaya ngayon si Marcoleta para sa akin, hindi ko kilala yan dati pero marami na akong napanood na video. May point siya. Tapos sabi naman ni Marcoleta na hindi ako panig ni Sara eh. Si Marcoleta talaga ang pina-follow niya yung batas. So sa akin, Tama. bubuto ako ni Marcoleta. Yes. Okay po, sir. Before muna ako lilipat sa isang guest po natin, may sinabi po si Leo Girl Rider Davao City, yes, iboboto ko po siya. Ma'am, isa kayong celebrity. Mayroon kayong 27,600 followers. Pasok po kayo, ma'am. Celebrity kayo. Alam ko to, PK player to or PK celebrity to. Thank you po very much po, ma'am, sa pagko-comment. May manonood sa atin mga PK players. Okay. Sir Viz Herwaz, welcome po sa live ko po. Ano po say po ninyo ngayon sa topic po natin? Si Marcoleta, okay? Ini-expose po ngayon ito na mali po yung ginagawa ng Quadcom sa pag-reveal po ng sensitive information about sa OVP. Ano po say po ninyo? No comment po ninyo. Herwaz. Wala nang tama dun sa ginagawa ng Quadcom eh. Yes po. Sarili na Ano nila po- sinusunod nila, hindi na sinusunod yung tamang proseso, wala eh. Wala tayong nakikita. Kasama lang loob natin sa kanila. Yes, so. Kaya hindi na ako Kung nag-live nakikita sa ko kanila. doon kay kung nakikita ko doon kay Marcoleta, yun ang tamang sumusunod ng batas. Sinusunod ng batas, di ba? Yes po. Sinabi na nga niya mismo na nawawala na nga ang integrity po mismo nitong sa Congress ba. At the same time, nawawala na po ang saysay ng COA. Kasi sa batas po natin, ang COA ho ang may ang ganyan. Pero sa ginagawa nila, parang saan galing information na yan? Sensitive information. Di ba? Pero alam mo, Hindi naman nila ma-impeach yan eh. Kasi nga, wala naman silang matibay na ebidensya. Kasi wala naman silang karapatan. Ano ba yun? Sila naman nag-audit ngayon. Yes po. At ganun, di-audit nila sarili nila. Yes po. Sabi po ni Wala patunayan na makikita mga tao. Yes po. Sabi ni Adi Biboy, yes, iboboto ko si Marcoleta, matinong tao yan. Yes, iboboto po natin. Tandaan po natin yan. Yes po, sir. Ano po say po ni sir? Herwaz? Paano i-pronounce mo? Herwalf? Oh, yes. Ano po? Yes. Yun na po yung opinion po ninyo, sir? Or wala na kayong may dinagdag pa? Ano ba? Tungkol saan ba, sir? Kung wala na po, sir, proceed po tayo sa next na information po, sir. Next video po, sir. May tinanong ako sir na sasabihin sana sir tungkol sa COA. Kasi sabi ni narinig ko yung sabi ni Phil de la Cernada, sir. Yes, po. Sabi niya buwagin, dapat wala na yung COA. Hindi dapat yan mawala, sir. Ang problema lang sa COA kasi yung nakaupo tsaka ibang miyembro dyan na Yes, palitan ng staff. sa gobyerno. Hindi yan dapat mawala, sir, mga ka-DDS. Kasi yan ang nag-check kung saan ang pera mararating. Palitan dapat lang yung para staff, bang- sir. Ang problema, ang staff kasi ang pinaupo dyan sa head sa Yes, COA, tama sa ka. buwat sa gobyerno, ni BBM. Oh. Kung independent, parang independent yung COA hindi yan makikinig sa iba kasi sila ang mag-check, mag-audit sa lahat ng ahensya, lahat ng sino ba, negosyo yan. So kung buwagin yan, wala na mag-check sa sa pera, may corruption na. It's either mawala ang COA, palitan ng bagong ahensya katulad ni Digong, may nag-monitor sa mga corrupt na government. Tama. Agree. Tinanggal ni BBM. So wala na magmumonitor sa mga gobyerno, sa mga corrupt. So ang COA, it's either mawala siya or independent, super independent sila, hindi sila makinig, hindi sila dapat mabayaran sa ibang gobyerno. Yun. Yes, sir. Kasi yan lang ang paraan na makikita yung saan pera galing, saan mapunta. Diyan makikita ang mga korupsyon. Either mawala, palitan ng ahensya o ganun. Yes, sir.
Welcome po, Ate B-Boy. Welcome po sa live ko po. Ano po yung opinion po ninyo tungkol po sa video na pinili po namin dito, yung tungkol po kay Marcoleta at yung ginagawa po ngayon ng Quadcom, okay, yung nilibig po yung unsolicited information. Ma'am? Hello? Okay. Okay guys, since hindi po muna available si Adi B-Boy, okay, mamaya magbigay po kayo ng opinion po rito. Anyway, let's proceed naman. On the field naman. Kasi dito naman is inside, di ba, sa Congress. Ngayon, we go outside. Ano ang nangyayari ngayon kay President Sara Duterte? Ano ngayon, sino yung police na nagtatry po na kasuhan po si President Sara Duterte? At ano na po ang update? Punta po tayo sa ganyang information, okay guys? Because alam ko guys, you are here for information and to share your opinion. Okay guys, pupunta po tayo, okay? Let's proceed po. Wait lang po guys, okay? Nag-loading pa itong... Oh, okay. I-meet ko muna kayo guys, okay? After that, we proceed na po dito. Okay, let's go. Okay, ito po ang video po guys. If you want to ask po kung ano po yung information na to, okay, ito. Let's go. Ikasuhan niyo ko ng kasuhan, hindi ko kayo uurungan. Matapos siyang sampahan ng reklamo sa Quezon City Police District patungkol sa tila direct assault raw na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang VP-SPG security personnel na si Lieutenant Luchica. Vice President Inday Sara, kakasuhan rin ang pulis na tila sinubukan siyang sarhan ng pintuan ng ambulansya. Mukhang mahaharap na sa patong-patong na kaso ang pulis na si Van Jason Villamor, ang QCPD personnel na sinubukang sarhan o saktan si VP Sara. Okay, tandaan nyo po yung pangalan ha, Villamor. Tandaan nyo po ang pangalan guys. Ito po yung pulis na kinakasuhan po si President Sara Duterte. We need information. After po nito, bibigyan ko po kayo ng opinion, and after that, more information pa guys, because we want more information. Lahat ng hindi binabalita sa atin ng mainstream media, we will tackle that. Okay? Let's go. Pinto ng ambulansya. Ayon sa Vice Presidente, hindi raw siya natatakot sa mga kasong isasampa sa kanya ng mga pulis na tila nagsabing sinaktan daw ng Vice Presidente ang ilang kapulisan ng QCPD. Ngunit tila ayon sa Vice, ito ray kabaligtaran ng mga nangyari. Kahapon, inilabas ng Philippine National Police ang tila video raw na sinaktan ni BP Sara at ng kanyang security na si Colonel Lieutenant Luchica, ang Medical Dental Chief na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, na tila pinakita pa ang nasabing ebidensya na ito raw ang naging basihan para sampahan nila ng direct assault si VP Sara at ang kanyang VP SPG. Ngunit bukod sa katawa-tawa raw ang nasabing video, mali raw ang akusasyon nila kay VP Sara at sa kanyang security personnel dahil makikita naman raw sa nasabing ebidensya na nilabas ng PNP na walang direct assault na nangyari, kundi pinipigilan lamang ng Vice Presidente ang pangingialam ng nasabing QCPD official dahil tila pinipigilan nilang dalhin sa St. Luke's Medical Center ang nag-aagaw po ay na Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon sa Vice Presidente, 3 kaso ang ihahain niya sa mga pulis na ito. Kabilang na ang kasong robbery kung saan sinubukang nakawin di umano ang cellphones ni Attorney Zuleika at ng kanyang staff. Ikalawa, ang kasong disobedience. Ito'y marahil patungkol sa tila hindi pagsunod ng Philippine National Police Quezon City na dalhin agad sa St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ng Vice President at imbes doon ito dalhin, dinala sa Veterans Medical Center. Ikatlo, ang kaso ng kidnapping dahil bukod sa mga pangyayaring ito, tila plano raw ng ilang mga pulis na dalhin sa Women's Correctional ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika alinsunod sa naging order ng Committee on Good Governance na ilipat ito ayon mismo sa pag-uutos raw ng ilang mga matataas na opisyales ng gobyerno. Panoorin
ang full video kung saan diretsong sinabi ni Vice President Sara Duterte na patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga pulis na sinubukang nakawan, kidnapin at tila hindi sundin ang utos para sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nag-agaw buhay matapos ikulong ng Kongreso. Ilan sa mga netizen, binalikan ang pinaka-viral video ng gabing iyon kung saan kitang-kita na sa kabila ng pagiging emergency ng sitwasyon ni Attorney Zuleika, sinubukan pang harangin ng isang police van ang ambulansyong sakay ang nag-aagaw na buhay ng Chief of Staff ni VP Sara. Isa pang video kung saan sinubukang ipitin ng pinto ni Medical Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ang Vice President na si Sara Duterte, muling pinutakti at nag-viral sa social media. Ito raw dapat ang makulong at kasuhan. Narito't panoorin ang full video. Dr. and Police Lieutenant Colonel Ivan Villamor trying to assist for the patient at itinulak po siya. Si Colonel Lachichi. Yes po. Before ko po i-continue po, tandaan po ninyo ang pangalan, Colonel Villamor. Okay? Again, sa mga host po rito sa para hindi po na hindi nakasunod, okay? Ang pulis po na nag-try po nakasuhan po si President Sara Duterte is si Colonel Villamor. Okay? Let's continue. Siya po yung head po ng ABS-PG po. Sino ang tumatayong complainant dito? Complainant ko natin si Dr. Villamor. Siya po yung, ano pong ginawa sa kanya? Ano pong ginawa sa kanya? The investigations of the case, we will just refer to our lawyers so that they can make a statement. Sir, kumusta po kayo? Kumusta kayo? Okay lang po. Paano mo ba yung nangyari nung madaling araw? Yung lawyer na lang po namin explain what happened. Inaasahan lang po ba? Hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo dito. Ibang driver po yun. Naku, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Saan yan? Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Yes, initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan na incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang ayan ang sagot dapat ng tamang tao, magiging tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya
Grabe naman yung hindi pa naayos yung tao, kino-close na ninyo. Maraming salamat sa gift. Okay. Grabe. Thank you. Naka-live kayo. Putang ina nyo. Ano to, naglalaro kayo? Si Atty. May representation kayo doon kayo sa seniors na ambulansya. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Kasi sir, bibigyan lang yan ng consent. Sir, nung nanggaling kami ng batasan, sinabi ko seniors kami pupunta. Dito niya kami sa veterans. So what is that? You will bring her to seniors. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, kung gusto niyo po, sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama. Gusto nyo po? Yan. Asa ninyo, sama nyo, mga police. Kayo sa ambulansya yung kasi po yun po yung yes po yun. Hula kayo sa inyo eh. Order lang yan, trabaho lang yan sa'yo. Hindi ko bargain. Hindi ko bargain. Hindi ko bargain. Buhay yan. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Hindi ka siya dito. Doktor na nagsasabi sa'yo. Doktor ka. Kasalanan nila. Hindi mo makakas. Hindi mo makakas. Iyak siya na attorney. Emergency. Buhay po pinag-uusapan dito. Kayong sumunod sa utos na mali sa inyo. Ambulansya din kami. Kami na nagsusugat. Kami na lang. Guys, ito guys, pinapakita po guys rito yung video po, yung actual na nangyayari po guys. Paano po masasabi na kinasuhan po ang pulis mismo ang may karapatan na kasuhan? Ito po, klaro po na si President Sara Duterte, siya pa ang inassault, siya pa mismo ang inatake. Putang ina mo. Oh guys. Kasama po yung dalawang taga-litis.
ito, I need lahat ng opinion po niya. Kahit po yung nagko-comment po rito sa baba, we need all your opinion po guys. Tungkol po ulit kay Colonel Villamor na kinakasuhan po niya ngayon si President Sara Duterte. At ngayon may counter na kaso po si President Sara Duterte kay Colonel Villamor. Okay, let's play. Okay. To give the floor na sa inyo po guys. Alam po na opinion. First mismo kay TL De La Serna, after that kay Miss Chai, after that kay Werzas, and then kay Danny Buddy, and then kay GK Villa. Okay? Okay. Sir DL, ano po yung masay po ninyo sa ngayon, yung ginagawa po ngayon sa kaso po na ginagawa po ngayon ni President Sara Duterte against kay Colonel Villamor sa ginagawa niya ngayon na alam mo na. Ito. No, thank you bro. Okay. Talagang dapat patuhan tong mga to, no? Kasi unang-una gusto nilang ilipat si Attorney Lopez sa Women's Correctional. Pero hindi naman siya convicted. Kundi kuan lang siya. Tawag dito? Isa lang siyang na-restrict lang siya. Na-detain lang siya because of the contempt. So, hindi siya dapat ilipat doon. Then isa pa, madaling araw 'yun. Madaling araw, ibig sabihin, sino bang matinong tao na magtitiwala sa mga pulis na ililipat siya? Kaya nga sabi ni BP Sara na kakasuhan siya ng kidnapping. Kasi kung, dahil ang gusto nila, hindi nila, nagtanong si BP si Lopez, kung napanood natin po yun ng mga sir ma'am, yung pangyayari na yun na, di ako aalis dito hanggat hindi ko tatanungin yung aking lawyer. Nakalimutan yata nila na si Attorney Lopez ay isang lawyer. So alam niya ang ganyang sistema. So kaya nasasabi natin na para siyang kidnapping dahil hindi sinabi yung kanyang karapatan, ni-deprive yung kanyang karapatan. Yes, then yung pangalawa is yung muntikan na maipit si BP Sara sa hindi pwedeng sabihin ng pulis na hindi niya nakikita si BP Sara nun dahil unang-una kasama siya sa pag-load ni Attorney Sulaika sa ambulance. So dapat din kung naituloy yun, dapat makulong na siya automatic dun eh. Buti na lang nandun yung mga PSG ni BP Sara. Yes po. Ano yung isa pa yung kan? Okay. Mamaya huwag kayong mag-alala guys. Okay. Alam ko kayo question nyo sa PSG ni President Sara Duterte. We will go rin sa informations na yan. Update rin tayo guys. We will fill every question sabihin kayo. Huwag kayong mag-alala guys. Okay? Maraming salamat sa PL. Okay? I'll give ngayon yung opinion po kay Miss Chai. Okay? Miss Chai, ano po masasay po ninyo sa video na to, Miss Chai? Yung kay Colonel Villamor kinakasuhan po ni President Sara Duterte ng kidnapping, stealing of property. At alam niyo na. Hay, ako'y nanggigigil, nakakapalamuka sila pa mag-file ng kaso, mga peste, mga yawa. Huwag ka pa kayo magsalita masama kasi may mga views tayo mga mata. Nanggigigil ako ba, kay ma-appeal up, magbisaya ako be. Okay. Bagaog na hong ba, mag-file og kaso na sila ba yan ay sayop? Kakainis, kakapala mga pagmumuka. Nanggigigil ako sa mga lintik na mga pulis na yan. Hindi na sila pwede pagkatiwalaan ba dahil sa mga pinakita nila na mga pangit na dyan sa publiko na yan. Kaya naiinis ako. Yun lang comment ko. Nanggigigil ako. Ako medyo nga napapayak na mga pulis ngayon, mga bangag kasi. Yes po. Actually, mayak kasi bangag yung amo nila. Yes po. Yung tungkol naman bro, may dagdag lang ako bro. Yung tungkol dun sa cellphone.
Kwan kaya yun, kasuhan sila dun sa, kaya nasabi na kakasuhan sila ng tip. And then Yes pwede po. rin na Privacy Act kasi pwede nilang kalkalin yung kuan yung mga message doon. Yes po. Personal kuan mo yun Personal Yes po. belongings mo yun tapos sisilipin nila, di ba? Yes po. Kaya Yes po. walang kwenta ng mga PNP na to. Yun lang. At I saka have to alam agree mo, sa sinasabi po balik, ninyo, sir. at I saka have alam to mo, agree. babaliktad sila pa mag-file the case. My God, ano klase mga utak na meron mga yan? Actually, questionable rin kasi ito, sabi nila, di ba, may inassault sila mismo. Yung isang nag-assault sa tinapik lang kasi sabi nila na, ito, Oo. kailangan nila na mag-giveaway kay Attorney Lopez kasi isusugod na siya, agaw buhay na po siya. After that, tinapik sabihin na pinush raw siya, yun ang Exactly. pinapalabas. Oh my gulay. Tapos daw mag-file the case. My God, baliktad Yes na ang po. batas ngayon, kaya nakakainis. Yes po. Now I will give the floor naman mismo kay JK Villono 05. Ano po ang masasay po ninyo sa videos na to, Sir JK Villalono? We need po yung information ninyo. Kung nagpo-post kaputol-putol ako, ibig sabihin may nagre-report na sa akin. Nire-report po ngayon itong live ko. It's okay lang po because we have to inform the people kung ano po ang nangyayari. Update po. Information should not be deprived sa inyo po. It's your right as mga mamayang Pilipino. Okay. JK Villalono, ano po masasay po ninyo? Yes po, hello po mga ka-DDS at saka Hello po. ng mga loyalists dyan. Dating intelligence ako, no? So, ang masasabi ko lang dito, sa panahon ni Digong, dati, intelligence. Ang masasabi ko lang dito, yung assault, pwede yan verbal or mild physical. So, bakit hindi yung nagtulak mismo ang kinakasuhang assault? Siya naman nagtulak sa pulis, di ba? Yung, Yes po. yung alagad ni VP Sara. Hindi. So, si Sara. So, ang kinaso nila hindi physical, kundi verbal. Yes po. So, saan ang verbal na pwedeng makakasuhan doon? Wala naman. Kasi ang sabi ni Sara, puro tanong. Saan dalhin? Unlawful kayo? Walang ugat na salita na nakapag-insulto sa pulis. Pwede siyang kasuhan si Sara nang sabi niyang huwag kayong bakla. Magtanong ako, may nakakasuhan bang nagsabing ikaw bakla? Wala naman Wala. So yun lang pwedeng kasuhan nila na walang kwenta. So hindi yung security ni Sara ang kinasuhan kundi si Sara. So anong point sa pagkaso nitong mga pulis? Si Sara, ang sabi niya, robbery, coercion, at saka kidnapping. Yung robbery, tama naman yun, pero ang problema, sinauli ng pulis So si Sara, dahil sa galit, at saka baka nasabi niya yon, information na yon, robbery, kidnapping, coercion, hindi pa nasauli yung cellphone. So pwede sanang robbery, kaso sinauli. So ang sinabi ni Fidel na information, labag. So sa private. Yes po. So pwede yan kaso ni ni JK, Sara. yes po. May sinabi mismo si Kimi, okay, na pwede bang idagdag mismo sa kaso po is yung right to medical access, yung parang pinagbabawalan mismo si Attorney Lopez. Pwede ba yan na idagdag, Pwede po. Kasi isipin mo, ang gusto kasi, ito kasi ang galawan ng mga puliser mga ka-DDS, mga Yes po, loyalist. Kami dati, Bisaya kasi ako, pasensya. Dakpon, idakip namin yung mga illegal gambling, swertres, kung ano pa yung illegal, sa Biyernes. Kasi sa Sabado, Domingo, walang opisina. So magdusa yon, walang piyansa. So ang possible gawin ng gobyerno, it's either takutin si Lopez, kausapin, or patayin. Yun Yes lang. po. So marami silang magawa. So pwede yon, sinabi mo, sir. Pwede. Hindi po ako nagsabi po yung kinoment po rito ng isa sa mga commentators dito tungkol sa inyo kasi very maganda po yung sinasabi niyo po ng mga point Okay. Kung ma-restrict po ang live ko, ibig sabihin po may mga nag-report sa akin pero we don't care. What matters is yung opinion ninyo. You have to say it po, guys. You have to say it po. Kasi ang medical, nagsabi na si Attorney Lopez na may kondisyon siya. Naghingi pa nga ng tulong si Sara, may sasakyan ba yung security doon? Walang tumulong na government employee, sabi ni Senator Bato.
Kaya si Senator Bato pumunta nga ron eh. Oh. So yan, pwede na. Labag sa medical condition ng isang detainee, ng isang na-contempt, si Attorney Lopez. Simpleng hatid lang, wala. So andun, mataas na yung storya. Pagpunta na sila sa hospital, andun. Yung kidnapping, pwede sana. Kaso, meron silang papel na i-transfer sa detainee. Yung kidnapping, hindi alam natin saan dadalhin. Pwede sana. Ang kaso, may ginawa silang agad. Nagmamadali sila na i-transfer sa Women's Correctional. So, malabo ang kidnapping. Posible, pero malabo. Tapos, yung coercion, nasabi ni Sarah yan, ang coercion, hindi ako abogado ha, i-simplify ko lang. Yung coercion kasi, ano yan, mag-provoke ka. So, ang nag-provoke yung police. Ang pinuprovoke si Sarah. So, mild na kaso lang yan. So, pwede yan. Papasok yan, yung coercion. Ang tanong, bakit assault lang? Si Sarah pwede magkaso ng pwedeng assault rin kasi yung police, isasarado na yung pinto sa ambulansya eh. Meron ng action. Yes po. Malapit na masarhan si Sarah. Buti na lang tinigilan. So, pwede bakit hindi kinaso ni Sarah? Kasi mild lang. Walang kwentang kaso, yung assault na assault. Battery mismo ang mabigat. Kung nasarhan si Sarah doon, tamaan si Sarah, yon, battery yon. Assault, verbal lang or mild action. So walang kwenta yung assault na yan. Walang makukulong sa nagsabing bakla. Bakit hindi sinabi sa pulis ni Villamor? Anong reason, anong meaning sa kaso mong assault? Wala. Ang sinabi, assault lang. Yes po. Saan Sir, saan sinabi? comment po pasensya po sir. Ang comment po ni Kimi para sa inyo po is ang daming violation sa right po ni Attorney Lopez. Do you agree po sa ganyan? Comment po to ng isa sa mga commentators para sa inyo po. Do you agree po? JK Villar, ang daming rights ang violate po kay Attorney Lopez? Marami po, sir, mga ka-DDS. Kasi Yes po. isipin mo, ilagay natin korte yung House of Representatives para masimplify natin. May kaso pang inaantay si Attorney Lopez. Kaya dinidetain nga siya eh. Hindi pa siya na hukman or na isang akusado. So merong kaso pa, ongoing pa. So walang point na dadalhin siya o direkta sa jail si Attorney Lopez kasi ongoing pa hindi pa siya akusado. Tapos marami isa pa yung health condition niya. May doktor bang on duty ang House of Representative o nurse na lang kaya para mag-check sa BP na lang, simpleng gawain, wala. Tapos may ginawa ba silang kahit motorsiklo na lang dadalhin si Attorney Lopez doon sa ospital, wala. Health condition, pati ang room, walang ilaw, walang aircon, ang oxygen, paano na yan? Makano sila? So marami, hindi ako mag-explain kasi hindi ako abogado, hindi ko ma-explain. Okay na po. Pero yun ang nakita ko. Okay po. Sir, ibibigay ko naman po yung floor naman kay Avatar. Avatar, welcome sa live ko. Celebrity ka pala. Mataas sa mga viewers po. Sir, ano po yung opinion po ninyo tungkol sa video na to? Sir. Yes, sir. Yung opinion ko is may batas tayo, sir. Kaya lang, ang problema sa batas natin ngayon, pinasukan na ng mga contaminated, mga virus. So, ang kuan ko dyan, ang observation, ang naghahatol ngayon, yung mga virus na rin. Saan ka nakakita? Yung convicted ang nagkakaso sa abogado. Baliktad na. Baliktad na ho. Oo, kaya para sa akin, opinion ko, hindi na talaga maganda yung gobyerno ngayon. Opinion ko yun. Pananaw ko, nasa tao na lang kasi maraming bayaran ngayon na lahat ng mga DDS kinakalaban ng mga bayaran. Kaya kung maganda yung hangarin mo sa Pilipinas, may kukontra talaga yan kasi nga ang nagkumukontra yung hindi mo makikita ang pagkatao nun. Yes po. Kasi tinatago nila kasi bayaran yan eh. Kasi ang DDS kasi naniniwala ako
na ang DDS ay mapagmahal sa Pilipinas. So pwede sila risbakan ng mga ungas na DDS. Kasi hindi naman na DDS mababait eh. May mga ungas din na DDS na nagmamahal sa Pilipinas. Yes po. Kaya pananaw ko, kaya sila nagtatago kasi mga bayaran yan. Tapos una-una, ang pananaw ko pa, dahil galit sa mga Duterte, dahil ang mga galit sa Duterte, mga bilyonaryo, kagaya ng drug lord, bilyonaryo yan. Oligarchs, bilyonaryo din yan. Corrupt politics, bilyonaryo din yan. Yan ang mga tao na mga CCPNP, hindi bilyonaryo din yan. Kasi yan mga yan, sir, ang mga yan kasi, sir, hindi nakapurma sa panahon ni Duterte. Saan ka nakakita si Lusyutan? 1986 hanggang 2016, di nagbabayad. Nagbayad siya ng 7 billion. Yes, I have to agree. Yan, isang milagro yan. Isang milagro achieve yan ni Tatay Duterte. Saka sir, hindi ko nila lahat ang main uniform, pero gusto kong i-segregate yung AEP sa main uniform. Kasi iba yung trabaho ng AEP, buwis buhay yan eh. Kaya nga yung AEP, mayroon yan silang libingan ng bayani. Sila lang. Yung ibang main uniform, hindi allowed doon. Hindi allowed doon. Kasi nga hindi naman sila nagbibigay ng buwis buhay. Kaya kung magtataka ka, yung mga VIP ni Vice President, mga elite ranger yan. Yes po. Yung nagtapik sa pulis na yun, akademyan yun. Akademyan. Kasi tayo kasi nagserbisyo dito before eh. Kaya ang masasabi ko, based sa pananaw ko sir, ang sundalo kasi, only former President Duterte lang ang nakaisip na idobli ayon sa batas. Dinobli yung BISPE. Example ko, BISPE, dinobli. Yung BISPE, pag dinobli mo yun, ayon sa batas ng Armed Forces, kasama na yung mga matatagal nang nag-retire, yung mga tag 90 years, 90 na ang edad, ganun. Pati yung mga widow, yung mga asawa ng sundalo na namatay, increase din. Saan ka nakakita ng ganun, sir? Yan po yung malasakit talaga. Malasakit na leader na ni former President Aquino, ang BISPE at that time ng pinaka-lowest sa army is private, is 14. Yes po, sir. So ang 14 na yan, pagdating sa bonus, sihatiin pa yan ng May at saka December. Yes, sa panahon ni Duterte, ginawa niyang 30 yung BISPE ng private. Tapos ang bonus 30 din Mayo, 30 din December. Tapos tatanungin nila yung loyalty. Alam mo ba ang kaligayahan ng sundalo ay nakasalalay lang sa kung paano nila buhayin yung pamilya. Kasi hindi naman silang paano ka makakurap sa bundok. Sinong kukuha sa iyo ng VIP? Not like ng police. VIP ka na mga kurap politics. Di mapira ka. Tapos VIP ka ng mga drug lord. Di protector ka ng drug lord dito sa NCR. Di mapira ka. Yung army kasi, walang yan eh. Wala lang. Service na, securing the people lang yan sila eh. Protect our land. Yun lang ang nila eh. Tasking nila eh. Ang ginout nila is kalabanin yung mga komunista. Sino bang komunista? Yan, yung nagpakulong kay Attorney Lopez. Yan yung mga aktivista na nasa kongreso. Saan ka nakita? Convicted. Tapos babanatan mo yung abogado. Di kawawa naman yung mga mabuti. Yun lang sa akin, sir. Maraming salamat sa pagmamahal sa Pilipinas, sa mga supporter. Idol ko kayo, sir. Support lang po kami. Nandito lang kami behind nyo. Yes po, sir. Next naman po, sir, nabibigay ko naman ng opinion is si Verwaz. Sir, ano po masasay po ninyo ngayon po, sir? Hello? Sir? Verwaz? Hello? Verwaz? Yes po, yes. Opo. Ano po masasay po ninyo ngayon kay topic po natin, kay President Sara Duterte? Kinakasuhan po niya ngayon si Colonel Villamor. Doon sa kaso doon patungkol doon sa mga pulis, effective yun doon sa mga pulis kasi wala dapat sila doon eh. Yes po.
Hindi dapat sila imasok doon. Pwede sana yun kung meron silang dalang court order. Yun talaga ang pinakakailangan. Ang problema lang kasi, dahil sa pagsunod nila, napapasama sila. Labag man sa loob nilang gawin yun, ginagawa nila. Dahil wala silang magagawa. Ang pangalawa, doon naman sa kinaso nila, kasi nagkaso din yung mga pulis eh. Bumaliktad sila, di ba? Yes, sir. May comment po si John's Love sa inyo po. Sabi niya, okay, kapagdag po sa sinabi niya, yung police din, pabila-bila, tinulak niya si President Sara Duterte. Do you agree po sa amin po, sir? Oh, meron yun. Yes po. Comment po sa mga commentators po sinabi po sa sinabi po niyo. Ang dami po community sa sinabi po niyo, sir. Kasi, inumpisahan nila ng mali eh. Magtatapos sila ng mali. Yes po, sir. Oo. So, yun. Yan naman ay puro dismiss lang mangyari dyan. Yes po, sir. Ang epekto lang naman dyan, doon mapupunta sa mga tao eh. Sa mga ordinaryong mga tao, doon lang mapupunta ang epekto niyan. Pero doon sa mga akyos, wala. Dismiss lang yan. Yes po, sir. Wait lang po, sir. Yes po, sir. Sir Aguila ng Mindanao, welcome sa live ko po, sir. Okay na po, sir. Ibibigay ko po muna yung floor kay Sir Aguila ng Mindanao po, Sir Terwas. Okay na sa inyo? Opo. Okay lang. Hi Okay, po. right. Seconds lang, sir. Seconds lang. Babae po ako and I am a legit volunteer of Tatay Digong Duterte before. Isa po akong rescuer. Isa po akong rescuer, guys. So, ang sasabi ko lang ay napakaganda po talaga ng sinimula ni Tatay Digong, no? So, yung anong paglilinis niya, ngayon po ay bumalik na. So, napapansin ko, guys, since I am working in the government right now as a job, tawag nito, job order employees, napapansin ko yung mga PNP natin, nasa kuan na kanila, nasa headquarters lang, nagtatambay yung iba. Kaya maraming criminals ngayon nakakagala kasi kain tulog lang yung ibang mga pulis natin. So, malaki ang kaibahan ng Duterte administration compare sa Marcos administration kasi ayon kay Marbel, legit na daw na hindi lahat ng drug addict ay gumagamit ng droga. Ibig sabihin, pwede palang gumamit ng droga kahit hindi matatawag na drug addict ang isang tao kahit gumagamit ng droga. So, legal na legal po sa PNP ngayon, no? Kasi ang pinaka-head ng PNP ay pro-drugs na po talaga. So, yun lang masasabi ko. May bangag tayo na Pangulo. Kahit pa mag-record kayo dyan ng mga spy, hindi ako natatakot. Magkahin ko kayo. Okay, Sa rescue namin, guys, hindi kami natatakot. Buwis buhay ang ginawa namin. Kahit babae ako, kahit babae kami ng mga rescuer, handa kaming ibuwis ang buhay namin as reservist sa military force. Handa kami ibuwis ang buhay para sa lahat. Hindi para lang kay Duterte, para sa lahat. Para sa taong bayan at para sa bansang Pilipinas. Yun lang po. Salamat. Ma'am, huwag kayong mag-alala po, ma'am. Wala po rito mga trolls kasi magaling po ang moderator po natin. Sa moderator ko, maraming salamat. Mamaya na ako magsasabi. Kasi sa group ko, may secret, mayroon kaming, anyway, mamaya ko na sabihin. Anyway, Miss Marla, okay, ano po, I'll give the floor sa inyo. Ano po masasay po ninyo ngayon sa video na to, Miss Marla? Ang opinion ko lang doon sa sa video yung nakita ko about sa mga police, sobrang nakakahiya na talaga sila kasi yung dating ginawa nila tapos bumalik naman ngayon tapos yung si Tatay Digong pa yung yung namamalakad sa ating sa ating bansa is sobrang hanga ang mga tao sa kanila. Tapos yung dati hindi sila pinagkatatiwalaan kasi nang dahil sa ginagawa nila hindi tama sa sa kapwa. Tapos ngayon bumalik naman sila. Ang sasabi ko lang sana is dapat si BP is magkaso din sa sa mga police nung ginawa sa kanya nung tangkaan siyang siraduan ng pintuan ng ambulansya. Kasi mga swapang na tong mga police sarap putulan ng mga ikog. Huwag nyo na po tayo magsabi po ng low blow ng mga words kasi may mga bata po na nakikinig po ngayon po, ma'am. Tapos, yes po, ma'am. Tapos, yun na parang parang ayaw ko nang maniwala sa mga ngayon sa kapulisan. Hindi naman lahat pero hindi na ako nagtataka na maniwala pa kasi kitang-kita naman talaga hindi naman tayo bulag Yung sa atin lang is yung gusto natin is yung kapayapaan pero
sila na yung gumagawa. Siguro dahil sa pera ang binibigay kasi alam naman natin yan eh. May addict tayo, wala tayong magagawa kasi tayo is ano lang tayo eh, simpleng mamayan lang tayo tapos wala tayong masunod kung hindi magano lang tayo mag-depend sa ating Vice President kasi lahat naman tayo si Sara is nagmamahal talaga sa atin pero kaso lang siya lang yung mag-isa. Sana matagumpayan niya yung pangyayari ngayon. Yun lang, sir. Yes po. Sa moderator ko, Fiel de la Serna, maraming salamat po sa pagprotekta po sa live ko po at sa pagtulong po na lahat ng opinion po ng mga guests ngayon, pati mga commentators, ay nailalabas po nila. We show our support kay President Sara Duterte. Pero alam ko, kulang pa tong information na to. You are not satisfied. Alam ko yan. Okay? So, we will proceed na po sa bagong video. Okay, si Mamsel. Okay, Mamsel, kamusta To ho? end our topic, no? To end our topic sa nito sa police na kaso. I-repeat ko lang, sir. Si Sara, 3 kaso ang gawin niya. While sa kabila, isa lang. So, unahin ko si Sara. Ang robbery, hindi yan papasok. Kasi nasa uli yung cellphone. Kidnapping, hindi yan papasok. Kasi may warrant naman na order na dadalhin sa Women's Correctional. Pero yung coercion, ang pagpuprovoke, mild na kaso lang yan ang papasok. So isa lang para sa akin. Tapos sa kabila naman, yung si Police Villamor, assault, walang nakukulong sa pagsabi ng bakla ka. Kasi lahat ng sinasabi ni Sara, tanong, saan dadalhin, at saka explanation. Kasi yung assault is to identify or binigyan mo ng meaning yung kausap mo, yung isang tao. So ang isa lang yung binigyang meaning ni Sara yung bakla. So pasok yan pero walang nakukulong sa bakla. So wala pa rin kwenta. So may isa si Sara, yung coercion. Yes, Yun sir. po. Sir, ang galing niyo po, sir, na magsalita, sir, ba? Kahit na, let's say, sinasabi niyo po na wala po kayong background sa sinasabi niyo po. Napakagaling po. Actually, ang dami po nagko-comment po sa sinasabi niyo po, sir. Ang dami. Salamat. Sir, kung sakaling mag-live po ako, is it okay, sir, na mag-guest po kayo as more often po, sir, if possible po, sir? Kasi ito, dami nagko-comment. As in, very meaningful po. Anyway, good afternoon, Jazz. Hello? Jazz Love, good afternoon. Yes. Okay, Ano po ang good message po ninyo afternoon ngayon po sa sa video? lahat. Ano po yung comment po ninyo ngayon sa video po tungkol po kay President Sara Duterte? Kinakasuhan po niya ngayon si Colonel Villar. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako, nakaakyat ako dito, pero little time lang po kasi isa po akong OFW, ang nakikita ko lang kasi, laking Davao din ako. Simula't simula, alam ko po yung pamilya ng Duterte. Pero ang masasabi ko lang po, kung sino po ang may mali, dapat ipairal yung tama. Huwag kampihan yung mali, di ba? Kasi para sa taong bayan naman yan, hindi naman yan para kay Bongbong, para kay Sara. Pero ang nakita ko ngayon, mali talaga ang ginagawa ng ating presidente. Parang wala siya sa tama, di ba? Sayang naman yung boto pumunta sa kanya. Dapat kung hindi niya kayang mag-handle ng mga buong bayan, bumaba siya kasi may karapat dapat yan, di ba? At about naman sa pulis, oy sir, excuse me mga sir, mga pulis, puwera lang sa mabait. Gagawin naman ninyo ang tama na rules ng pagkapulis. Bago kayo pumasok ng pulis, alam na alam ninyo ang rules na bawat isa sa inyo kung ano ang inyong karapatan bilang isang pulis. Malaki po ang respeto namin sa inyo. Pero sa ipinakita nyo na wala kayong kagalang-galang naman. 'Di ba? Dapat gagawin nyo ang tama, hindi yung halos takpan nyo ang ulo ng isang tao. Ang nakita ko lang, itinulak niya si Vice President tapos halos takpan niya ng pinto ng ambulance. Hindi karapat dapat yun.
Di ba? Yes po. Agree ako sa ganyan. Oo. Kung may mandatory man galing sa presidente at kung alam mong mali, huwag mong gagawin. Kasi mapauwi din yun sa iyo. Sino bang matanggal ngayon? Si Marcos ba? Di ba ikaw? Sino bang walang kakainin? Di ikaw? Di ba? Yan lang ang gusto kong iparating. Kung sino po yung may karapat dapat na umupo dyan sa pwesto ng bansang Pilipinas, dapat yun ang paupuin. Kasi kung kahit marunong naman siya, kahit ipalagay na natin mayaman siya, may pinag-aralan siya, kung hindi naman karapat dapat sa kanya yung inupuan niya, hindi niya kaya i-handle ang buong Pilipinas, makarsarili lang kasi siya. Kaya umalis na siya, wag nang magkapal-kapalan dyan upo. May maraming karapat dapat dyan. Yun lang kasi ang iba din naman ng mga supporters, kahit alam nila na bangag na isusuporta, siguro din katulad din nila, nabangag din sila. Yun lang masasabi ko po at salamat po sa pagpaakyat nyo at sa konting panahon. God bless po sa ating lahat. Ma'am, pwede po kayo tumagal po kahit just a few minutes kasi may ilalive po ako after Okay, po. Okay, no problem. Tungkol naman po sa umaangal na po ang mga military po nung tinanggal po ang kay President Sara Duterte na mga bodyguards, okay? At the same time, ang umaangal po ngayon, naparesign na po nila si Browner. Okay? Papanoorin po natin to kasi alam ko guys, kulang pa tong information na to. I know it. You want more. More. But before that, good morning, Agilion001. Good morning or good afternoon. Okay, I want po yung opinion po ni Agilion001 tungkol po rito, yung sa topic po natin tungkol kay President Sara Duterte. Kinakasuhan po ngayon si Colonel Villamor. Ano po masasay po ninyo sa ganyan po, Agilion001? Hello, sir? Okay. Kung hindi siya mag-comment, ibig sabihin busy po siya. Kasi lahat naman po tayo rito, organic ba? Volunteer po. Bro, andyan ka pa bro? Hello? Okay. May busy po siya. Okay, now we proceed po sa next videos po. After po na si President Sara Duterte tinanggalan po ng bodyguard po at saka escort, okay? Mga military at high ranking po na police pinaparesign po si Browner. Panoorin natin to guys. We will feel every information na gutom kayo guys. I know it guys, okay? Then we will make some comment. Wait po guys, okay? I-play ko po to, okay? Wait lang. And go. Hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mas maraming kasundaluhan. Tinawag na sinungaling at walang kwenta ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner Jr. matapos ang kanya naging testamento na solido pa rin ang relasyon ng AFP sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos kasunod ito ng mga naging banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Vice Presidente kung saan isiniwalat nito na minsan na pala siyang ipinapatay ng ilan sa mga tila ganid sa kapangyarihan at hindi raw dito nangialam ang AFP kahit na nasa panganib ang buhay ng Vice Presidente. Mas naalarma raw ang Vice President na si Inday Sara ng pati ang kanyang pamilya at mga taga-opisina o ang mga opisyales ng Office of the Vice President ay dinadawit na rin sa banta. Dahil dito, pumalag na ang mga retirado at maging kasapi ng Armed Forces of the Philippines na alam ang tila katiwalaan hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa buong kasundaluhan. Nagbanta rin ang ilan sa kanila na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, hindi raw sila magdadalawang isip na kumalas at ipaglaban ang konstitusyon ng bansa. Ayon sa open letter ng isang concerned citizen na isiniwalap ang kasinungalingan ni General Browner matapos tanggalin di umano ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte, an open letter to the Chief of Staff and Armed Forces of the Philippines.
This letter concerned your recent interview in which stated, I just want to clarify that the reason why we are doing this, relieving VPSPG personnel, is because we receive a subpoena from the Philippine National Police. An investigation will be conducted to the members of VPSPG. We do not yet know the specifics of this case or the investigation, but because of the subpoena, it means they are unable to perform their duty to protect and secure the Vice President. This is why we are temporarily pulling them out and replacing them. Sir, why would you claim that your own soldiers failed in their duty to protect and secure the Vice President, basing this assertion solely on a subpoena? A subpoena at best is an invitation to provide evidence, not proof of guilt. Even you admitted during the interview that you still do not know the specific of the case or the investigation. So why were you quick to prejudge your own soldiers? Since when did a subpoena equate an evidence of guilt? If the subpoena were the truly reason for this mass relief, why relieve over 350 personnel, most of whom were not even on duty that day at the House of Representatives? This action appears less like a response to the subpoena and more like calculated move to empower the Vice President's security detail. A move that echoes her early warnings about efforts to undermine her safety. Now, ask yourself, what exactly did your soldiers fail to do in this incident? Were they supposed to dictate what the Vice President should say, how she should act, or what decisions she should make? No, their job was to ensure her safety, and that is precisely what they did. A high rank... Guys, pasensyang na-restrict po yung video ko po or live ko po. I-off ko po muna siya. I am very, very sorry po talaga, guys. Okay? I-end live ko po muna. Okay? Pasensya na po. I have to apologize po, ma'am, sir. Okay lang, sir. Okay lang po. Nag-work ako. Salamat sa papakyat. Yes po, talagang init po talaga init po talaga as in init sa akin. Anyway, next live po, siguro mamaya po hapon or gabi, magla-live po ako kasi po I know po gutom po kayo sa information and we need to tell the people ano po talaga ang nangyayari on the ground, on the field po, guys, okay? Maraming salamat po sa mga kapasok po, okay? Okay po, salamat po. Sige po, guys. Okay, down na. I-down ko po muna kayo, okay? Ako na po mag-down sa iyo para hindi po masayang mga points po ninyo, okay? Okay. Ang bilis talaga. Na-restrict kagad ako na naman. Anyway, guys, thank you nga pala sa aking mga moderator, si Fiel de la Serna. Magaling po talaga siya. Thank you rin po kay Miss Choi. Thank you rin po kay Agilion, sa mga Agilion po. Agilion 001, maraming salamat po. Anyway, pasensya na po, guys. I will try to make live po mamayang gabi na lang. Grabe restriction ko talaga. Maraming salamat po, guys. Okay, i-out ko po muna si Fiel de la Serna, okay? Kasi sayang po yung points po niya. Okay. Sige.